Hi mga moms! Alam nyo, yung first baby ko, I was only 24 years old. At syempre, nung ipinanganak ko na siya, hindi ko paalam kung ano mga gagawin, kung ano ba yung mga mangyayari pag manganganak ka na. So, nung madaling araw, mga 2 a.m., nagsimula ng ako mag-labor, nag-cramping, nakaramdam na ako ng cramping. At yun, mga bandang alas 7, pumunta na kami sa dine-in. Mas prefer namin sa dine-in kasi malapit lang dito. At may mga doctors naman doon at Dr. OB din ang nag-handle sa akin. So, yung nasa labor room na ako, nasa kwarto, sobrang sakit at ilang oras ka nagtitiis ng cramping na yun. Ang sarap pala mamis pag hinahaplos yung likuran. Ayun, thank you sa mga tumulong sa akin noon, sila Mama Janet, sila Tita Mo, sila Tita G, mga kapatid ko, sila Tita Beth, at yung asawa ko, na lagi naman nandyan nung nanganganak ako sa first hanggang third na baby ko. Ayun, ang sarap pala haplusin yung likod ng mami habang nag-labor. Kasi sobrang pain. Sabi ko nga, pag nararamdaman mo yung cramping, parang gusto mong, yung parang kang pusa, nagaganunin mo yung pati sa sobrang sakit. Hanggang sa 9 cm na siya, tapos ipapasok ka na sa delivery room. Doon, sterilize daw lahat, bawal pumasok ang husband. So, doon ka naman mag-labor. Tapos, syempre, nakakatuwa yung midnight na anesthesia na, halimbawa, pagpalabas na si baby, tuturok na sa'yo yun, at hindi mo na mararamdaman yung gupit. Gugupitin yung flower mo ng ubi mo para, kasi minsan malaki si baby, mahirap mailabas, mapupunit talaga. So, prefer nila na gupitin at syempre tatahiin ulit. Ayun, nakailang push ako mga moms kasi hindi pa naman ako marunong mag-ire. So, sabi ng OB ko, ay mami, hindi ka marunong mag-ire. So, sabi ko naman, ma'am, doc, first baby ko to, turuan mo ko paano mag-ire. Ang advice niya naman is para ka daw tumatai. Sabi ko, tumatai ba ng ano, ng pakwan? Ayun, yung parang binubuka-buka mo lang daw yung pet mo at ayun, yung i-practice nyo din yung Kegel exercise bago kayo mga anak. Tapos yun nga, nakailang push, tinulungan ako ng mga midwife kasama ng OB. Dinaganan nila yung chan ko para mailabas yung anak ko. I think ko, dahil normal ko naman nakailabas si baby. Yun yung parang ang sarap sa pakiramdam ng nawala lahat. Ayun, nawala lahat ng sakit, ng worries, nakalabas na yung baby ko. Tapos, ayun, iraos mo na yung first baby mo, magpapagaling na lang kayo. Yung breastfeeding naman, at yung puyatan. Kaya pag nagpapa-breastfeed ka, mami, sa first month, dapat nakaupo ka lang. Kasi one time nung pag ilang baby ko na wala yung asawa ko dito, tapos natulugan ko yung baby ko pag pa-breastfeed ko, nakahiga kasi kami. Tapos nagising ako kasi grabe yung iyak niya, yung pala nalunod siya sa milk ko. Tapos matagal bago siya nakahingang maayos. So, ang gawin mo pala nun, mami, is dapain mo siya at happy-happy mo or iano mo lang yung kanyang likod hanggang maka-recover siya sa paghinga. Kasi madami daw talaga ang nalulunod ang baby at sometimes worst pa ang nangyayari. Kaya dapat maging be cautious tayo mga mom sa pagbe-breastfeed sa first month ng buhay ni baby. Huwag tayong matulog. Upo lang tayo pag nagbe-breastfeed tayo. And then, syempre, yung support system natin, dapat nandyan. Mahirap yung ikaw lang mag-isa lahat, ikaw magpupuyat ka ilang gabi, tapos mag-aalaga ka pa ng baby. Kaya mga mommies out there, kung gusto natin na ganun ang mangyari, dapat ay huwag natin hayaan na tayo lang. Dapat may mga katulong tayo sa mga gawaing bahay muna hanggang makarecover tayo. Huwag natin sarilinin lahat. Maghingi tayo ng tulong sa iba, sa mga magulang natin, sa mga kamag-anak, o na pwedeng makatulong sa atin sa first month na bago pa lang tayo mga anak. Thank you, Mommy, for listening to my stories. God bless you and your baby.